Okay, so before natin i-run yung program, aayusin lang natin itong product controller natin. So dito, nung kinreate natin siya, automatic nandito yung public eye action result index natin. And then meron tayong return view. So ang nire-return natin dito is yung mismong product natin. So sasabihin muna natin na yung product na ito is bago siya and wala pa siyang laman. So yan yung product natin ngayon. Okay, so product lang to. Tapos opening and closing bracket. Okay, so ibig sabihin nito, small letter P. So ito yung product. Yan. So small letter P lang siya. So ito ngayon, ang purpose niya is to create yung empty model natin na product. Next, ang gagawin natin is magka-copy tayo dito. Then ipi-paste natin ito. So lalagay natin yung HTTP post, HTTP get. Tapos dito naman sa baba, i-declare natin yung HTTP post natin. So ito, yung HTTP get, kukunin niya yung mismong view natin sa product, which is itong part na to. And then, ang HTTP post naman natin, dito natin ibabind yung price and quantity. For example, dito, nag-fill up siya ng 5, tapos nag-fill up siya ng 2, ipaprocess siya ng part na to. Kaya meron tayong post method. So, dito sa index natin, ang gagawin natin, i-declare natin yung product, tapos magke-create ka ng variable na P. So, si P ngayon yung mag-handle para sa processing ng mga datas dito sa price and quantity natin. So, after nun, i-delete lang natin to and papalitan lang natin siya ng P kasi i-return natin yung mga value na finil upan dito sa mismong product natin. So, yun yung purpose ng dalawang HTTP GET and HTTP POST natin. So, i-run ko yung program. And eto ngayon. So, at first, sa view lang kasi to. Itong part na to, sa view lang. So, eto yung product price calculator natin. Then, nagkaroon tayo dito ng label na price. So, eto siya. Tapos, nag-declare ka ng input. So, yung input mo, eto mismo, yung box. Tapos, nag-create ka ulit ng quantity. So, eto siya. Tapos, meron kang input for that quantity. Eto siya. Okay, so after that, meron kang button type. Eto. Ang pangalan ay calculate. Ngayon, dito sa ASP4 natin, mapapansin nyo, meron tayong price and quantity. So, ang mangyayari dito, kapag for example, nag-fill up tayo, nag-input tayo dito na 5, yung 5 na yan, mababind siya sa price na to. So, yung price na yan is eto siya, yung property natin. Okay? Tapos, same thing, eto yung quantity natin. So, kapag naglagay ka ng 2 dyan, yung quantity na yan, papasok siya dito, ibabind. So, babalik siya dito sa product natin ngayon. So, hindi mangyayari yon kung wala yung HTTP GET natin. So, hindi lilitaw yung form na to, itong mga yan, kung wala yung HTTP GET natin. Kaya naka-new product tayo kasi ito yung mismong product. Okay, so kapag naman nag-calculate na tayo, nag-process na tayo, yung part na yan na nag-calculate siya ng 5 multiply by 2 is dito naman siya, HTTP POS. Yung product na to,
at saka yung P, siya yung nagho-hold sa mga datas na pinrocess natin, which is yung 5 and 2, tapos eto na yung total is equals to 10. So, yan yung purpose ng get and post natin. So, try natin siyang i-close and then aalisin natin yung get natin, then run natin yung program. Mapapansin nyo, sabi niya dito, this page isn't working right now. So, hindi niya kasi mag-get yung kinreate natin na design dito. So, hindi nagko-communicate yung product and HTML natin. So, kapag ito naman yung inalis natin, nirun natin yung program. So, meron tayo dyan. Kasi nga, meron kang get. So, makukuha niya pa rin yung dinesign natin dito. Then, naglagay ka ng 5. Then, maglalagay ka ng 2. Then, calculate. Walang mangyayari. Kasi wala kang nag-handle ng data dito sa controller. So, kailangan si post para itong product and yung P natin ma-process niya yung mga nilagay natin dito sa price and quantity natin.